Hanap nyo ba isang malinis at malapit sa Metro Manila na paliguan? Halina't samahan ako dito sa barangay Aypia, Antipolo, Rizal dito sa Manadlam Falls na talaga namang napakalinaw ng tubig. At hindi lang yon, hindi lang isang falls ang nandito kundi tatlo. Yan, mamimili ka na lang kung saan mo gustong pumesto dito. At sa sobrang ganda rin nito ay talagang dinadayo kahit mahirap ang daan. At the best din itong puntahan ng mga magkakaibigan, magkasintahan. At hindi ito recommended sa mga medyo may edad na dahil talagang mahirap ang trail dito. Merong mga akyatin, merong pantay, pero mas mahirap yung mga akyatin nga dahil bukod sa rough road mabato pa. Pero kapag nakarating ka naman dito sa lugar na ito ay talagang mamamangha ka dahil sa kagandahan nitong angkin. At dito ay kahit saan ka pumesto pwede na. At wala dito pong entrance, walang entrance dito. Yun nga po, tama po ang naririnig nyo, wala pong entrance dito. Pwede rin mag-camping at mag-overnight dito. Tara na guys, samahan nyo kami sa aming paglalakbay at adventure ng aking pinsan na si Kamoto Vlog. Tara na guys! Yan, umalis nga pala kami dito sa may aming lugar sa may Barangay Baysa dito sa may Quezon City ng alas 4 ng umaga. At eksakto lang yan bago magliwanag nandun na kami sa lugar na aming pupuntahan sa may Aypia, Barangay Aypia sa Antipolo, Rizal. At doon mo makikita yung Manadlam Falls na tinatawag. As usual kapag pupunta ka ng Antipolo ay dadaan ka dito sa may Marcos Highway. Talagang number 1 daanan ito ng mga nagra-ride lalo na ng mga papuntang Marilake, papuntang Infanta, Quezon. Yan, daanan talaga itong lugar na ito ng Marcos Highway. At napakaluwag naman talaga dito dumaan lalo na kapag madaling araw kayong nag-ride. Talagang napakaluwag. At dito nga ay bumili muna kami dito sa may Barangay Kaysakat. Bumili nga lang pala kami dito ng isang isda, 2 hita ng manok at isang liempo. Pinahati lang namin sa dalawa sapagkat dalawa lang kami ditong magkasama ng pinsan ko. Dito nga pala ang daan namin papuntang Manadlam Falls, doon sa kabilang kalsada yung Kalawis Road. At hindi pala biro ang daanan dito sa Kalawis Road na to, sa kahabaan ng Kalawis Road sapagkat eto kung makikita nyo talagang maraming lubak-lubak yung kalsada hanggang sa makarating kami doon puro lubak talaga ang dadaanan nyo dito na kalsada sapagkat ang mga pumapasok dito ay talagang malalaking mga dump truck, yung parang mga nagmamining ng mga hindi ko alam kung graba, semento ba o ano yun, kung anong klaseng mga minamina nila dito. At dito pagbaba mo dito ay Barangay Aypia na at malapit na kami dito. At merong konting yung magko-cross the river ka, yung kumbaga. Nagkamali kasi kami dito ng dinaanan pero hindi naman talaga magko-cross the river dito kapag pupunta ka doon, dapat sa taas sa may tulay kami dapat dumaan. Pero dito sa dinaanan namin na to kaya nag-cross river kami kasi nagkamali nga kami ng dinaanan. Pero nagtanong-tanong kami sa residente, may daan din naman pala dito. Papasok ka nga lang sa mga kabahayan. At nandito nga kami at nabalahaw nga yung pinsan ko, hindi na nakaahon doon sa may dyan sa lugar na yan. Dahil napakatarik niyan at talagang napakalalaki ng mga bato kaya hindi kinaya ng kanyang motor sapagkat automatic lang itong kanyang motor hindi kinaya. At tinulungan ko siya dyan para ibaba ulit at doon na lang siya nag-parking. Hindi kinaya ng motor ni pinsan dito. Yung Bristol niya. Nangamoy yung ano niya, lining. Pero si Smash nakakit naman. Grabe kasi yung rough road. Sobrang mababato. Tinulungan ko pa siya may baba yung motor niya pabalik doon. Doon na lang siya nagparking. Yan guys, dito ko na lang inano yung si Smash kasi tignan mo naman mas malala pa yung dadaanan, mas matindi pa Dito ko na lang ito. Mukhang malas malala na yung daan dyan Oo. Pero pagbaba dyan okay na. Ito lang ang lalalim Kaya ng motor yan. Oo. Baka hanggang bukas pa to. Parada mo na lang Oo, dito na lang. Wala naman siguro makikialam dito Yan guys, kapag pupunta pala kayo dito, maghanda kayo ng kaunting lakas. Buti na lang nakapag-itlog kami kanina sa kayong pares.
Sino mga treasure yan? Mga... Tandaan yung tatlong... Oh, tatlong bato. Yan. So, sa inyan. Maganda kayo ng kaunting lakas kasi may trail na medyo paakyat saka Hindi medyo. Medyo. budol. Nabudol din tayo dito, guys. Medyo uwi na sana. Uwi na sana tong pinsan ko eh, yung padre ko eh. Talaga nangangamoy na yung pandit ko eh. Sabi ko, aya ito. Uwi na. Yan, may dadaanan kang ganito, guys. Bago ka makarating dito sa ilog na maganda na to. Yan, eto na, guys. Malinaw naman yung tubig, in fairness. Oh, malinaw naman. Kahit saan dito pala, pwede ka nang pumwesto. Oh. Baka doon sa taas. Daga ng hito. Pero hanapin natin yung falls. Napakalinaw rin ng tubig. Clear water. Ayan o. 7 out of 10. Ayos na rin. Ayos na. Oo. Malinis, saka ano, no? Yun nga lang, yung pag-travel dito papunta is mahirap. Oo. Medyo rough road. Medyo, talagang puro rough road yung dadaanan mo. Hindi ko namin doon sa baba. Pero talagang sulit naman kapag dating mo dito. Ayan nga, guys, kung makikita nyo ay napakalinaw talaga ng tubig. Ito yung pinakaunang falls dito. Mababaw lang to, hindi masyadong kalaliman. Hanggang ano lang ang pinakamalalim dito, hanggang dibdib lang ang pinakamalalim dito. Kaya pwedeng maligo dito kahit sino. Huwag lang yung bata na dapat mas mataas sa 3 feet dahil lulubog dito kapag medyo bata at malulunod. Kaya kailangan pa rin bantayan ng magulang kapag lalangoy ang bata dito. Ayan, kung nakikita nyo, napakaganda. At ito yung pinakaunang falls dito sa lugar na to, sa Manadlam. At tatlo nga pala ang falls dito at dalawa lang yung pinakita ko dito sa video na to sapagkat medyo malayo-layo yung isang falls dito. Pero kahit dito pa lang sa falls na to ay talagang mananawa na yung mata mo sa linaw, sa kagandaan. Ang pinaka the best nga pala dito ay maaga kang pumunta dahil pagdating ng medyo tanghali na ay dumadami na rin yung tao para kumbaga ikaw muna yung makapagtampisaw bago sila. At yun nga, kagandahan dahil maaga kami dito ay talagang nadat na namin na talagang maganda pa yung ilog at napakalinaw. Pero pagdating ng tanghali dahil marami nang tao, medyo lumabo na dahil nga crowded na. Nagiging crowded din siya kahit talagang tago itong lugar na to ay talagang dinadayo rin ng mga tao dahil na nga napakaganda at pwede kang mamili nga ng iyong pupuntahan na falls. Ito yung falls number 2, yung sa may baba. Hindi pwede talaga dito yung mga bata at hindi marunong lumangoy na mga teenager o kahit matanda. Basta hindi ka marunong lumangoy dito ay talagang malulunod ka dito dahil medyo malalim na ang falls na ito. Ito yung falls number 2 nga sa may baba. Ayan nga, kung makikita nyo may mga naglalangoy. Kailangan yung marunong lang maglangoy ang pupunta dyan. Yan guys, napakarami talagang magagandang lugar dito sa Pilipinas na hindi pa talaga lubusang natutuklasan ng ibang mga tao. Kaya napakasarap maglakbay, napakasarap talagang magpunta kung saan saan at makikita mo yung mga lugar na hindi pa napupuntahan ng ibang tao, yung mga lugar na talagang mawawala talaga yung stress mo dahil sa kagandahan at katahimikan. Yun talaga yung makakawala talaga ng problema at stress mo yung kagandahan ng lugar, tapos tahimik pa. Lahat talaga ng problema mo ay talagang biglang mawawala sa mga ganitong lugar. Talagang yung kumbaga ma-recharge ulit yung pagkatao mo, tapos pwede ka ulit bumalik sa sa trabaho, balik ulit sa realidad, laban ulit. Tapos syempre kapag napuno na naman yung stress mo, pwede ka na namang bumalik sa mga ganitong lugar. Talagang nakaka-recharge talaga ulit ng pagkatao. Totoo yan guys, totoo yung sinasabi ko. Kapag nagpupunta ako sa ganitong lugar ay talagang nawawala talaga yung mga alalahanin, mga problema ko sa buhay. Talagang sumasaya ulit ako at nakakapag
makatrabaho ulit ako ng maayos. At hindi lang yun, bukod pa dun makakatuklas ka talaga ng mga iba-ibang lugar na magaganda, makakakilala ka ng mga iba't ibang mga bagong kaibigan, dito mo mararanasan yun. Dahil ang buhay ay puno ng misteryo, mga pagsubok, talagang dapat enjoy natin yung buhay natin habang nandito tayo sa lupa. Yun lang naman yung yung rason kung bakit nandito ka at nabubuhay ka sa lupa, para enjoy natin yung buhay dito sa lupa, hindi yung magpaka-stress sa trabaho o ano pa man. Yun ang purpose natin dito sa lupa, kaya nga binuhay tayo ng Panginoon para yung bang feeling ng isang tao maranasan natin, yung buhay ng pagiging isang tao maranasan natin. Malay natin, ito na yung pinakatinatawag na paraiso na pinaranas lang sa atin ng Panginoon. Sasayangin ba natin yun kung nandito na tayo? Kaya doon sa mga nakakapanood dito sa akin, advice ko lang sa inyo, try nyong lumabas sa inyong mga bahay, try nyong pumasyal, try nyong pumunta sa iba-ibang lugar at ma-appreciate nyo talaga yung pinaka-purpose ng buhay. Huwag nating ikulong at sayangin yung mga buhay natin sa iisang lugar lang. Lumabas tayo at maglakbay, at bukod sa lahat maging kontento tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng mga nakakamit natin. Dapat makontento tayo at magpasalamat lagi siyempre sa taas, may gawa at lumikha, na kung anong meron tayong mga nakikitang magagandang bagay at nakukuha na mga pagpapala, yun nga ay ang ating Panginoong may kapal o Panginoong lumikha. At kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon, ay huwag kang malungkot, at lahat ng yan, dahil lahat ng yan ay mayroong dahilan kung bakit nandiyan ka ngayon, diyan ka nilagay ng Panginoon, merong dahilan yan kung bakit nandiyan ka ngayon sa iyong kinalalagyan. Yun. Ay, isa. Yun. Good morning, shoutout po sa Jelly Palm, 81 Proof, tsaka 81 Emwood. Shoutout din sa mga tropa ko dyan sa 81 mga touring and sa 81 Proof, Jelly Palm. Shoutout sa mga hindi sumama. Meron kami nito, wala kayo nito. Shoutout sa TL ko. Di na wali late. Motovlog. Buhay ang mga rider. Motovlog tsaka Barako ng sound. Yan. Salamat bro. Thank you. Yun, shoutout mo na lang sarili mo muna. Shoutout kayo sa family Ligaspi tsaka Marley. Yun. Ikaw kaya, sino yung shoutout mo? Shoutout ka, Duli. Please, di ba na ako to? Okay, boss, Thank you. Salamat, Pops. Pops, salamat. Boss. Yun. And thank you. Yan. Thank you, boss. Bigyan mo na rin sila. Sige po. Ayan, mayroon kami sa Pasig! taga QC rin kami. Salamat sa pakain ha! Gan. Ate ka mo itong vlog, ha? Thank you, Lord. Shoutout po sa inyo. Hello po. Thank you. May mga tropa namin dyan na hindi nakasama. Taga saan? Taga QC. Taga Bulacan. Ang dami. Medyo marami pang hindi nakasama. Kami lang yung Shoutout sa kaibigan namin, kay Ate A, yung magandang kaibigan namin. Yan. Shoutout sa tropang gala. Kuya, one shot na maganda. Isama mo yung mukha mo, kuya. Oh, yun!